Kapag isinuot ni Aling Nena ang kanyang puting apron, umalingaw-ngaw sa radyo ng ambulansya ang panibagong tawag. Sa edad na 35, siya ang isa sa mga pinakamaranas na doktor sa istasyon ng medical emergency. Ang kanyang kahinahunan at profesionalismo ay tanyag sa kanyang mga kasamahan. Sa pinakamapanganib na sitwasyon, hindi nanginig ang kanyang mga kamay at nanatiling malinaw ang kanyang isip. Urgent call. Exclusive subdivision ng Valle del Sol, bahay numero 17. Isang nasa hustong gulang na lalaki, nawalan ng malay. Nag-aalala ang boses ng operator. Tumango si Aling Nena sa driver na si Mang Tonyo, na pinihit na ang ambulansya patungo sa highway. Ang exclusive subdivision ay kalahating oras ang layo mula sa syudad at bawat minuto ay mahalaga. Mabilis niyang sinuri ang laman ng medical kit, defibrillator, oxygen mask, intubation kit, at mga gamot para sa emergency resuscitation. Lahat ay nasa lugar. Sa biyahe, naisip ni Aling Nena ang bahay na iniwan niya kaninang umaga. Si Mang Ben, ang kanyang asawa, ay umalis para sa business trip 3 araw na ang nakalipas. Bago umalis, siya ay lalong naging malambing. Hinalikan ang kanyang noo at nangako na bibigyan siya ng isang espesyal na bagay mula sa Manila. Ang 45 daong gulang na arkitekto ay bihira lang magpakita ng ganitong pagiging romantiko, ngunit nitong mga nakaraang buwan ay tila bumata siya. Iniuugnay ito ni Aling Nena sa mga matagumpay na proyekto at magagandang kita. Ang kanilang 15 taon ng kasal ay hindi naging isang fairy tale, ngunit nasanay na sila sa isa't isa. Kumikita si Mang Ben ng sapat para hindi mangailangan ang pamilya, at si Aling Nena ay buong puso nang inilaan ang sarili sa medisina. Wala silang anak. Sa simula ay ipinagpaliban nila. Pagkatapos ay tila nawala ang tamang panahon. Ngayon ay hindi na pinag-uusapan ang paksa. Sinalubong sila ng Valle del Sol Subdivision ng malalawak na aspaltadong kalye at mamahaling mansyon. Ang bahay numero 17 ay isang tunay na palasyo, isang 3 palapag na gusali na may mga haligi, marmol na hagdanan at maayos na hardin. Milyon ang halaga ng ganoong mga bahay at di sinasadyang naisip ni Aling Nena kung gaano kayaman ang buhay ng mga nakatira sa lugar na ito. Sa pasukan, sinalubong sila ng isang babae na nasa mga 25 taong gulang. Siya ay nakakagulat na maganda, mahabang kulay blonde na buhok, payat na figura, pinong mukha, ngunit ngayon ang kanyang kagandahan ay nabaluktot ng takot at luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang malalaking asul na mata ay tumitingin ng may pagmamakaawa. Doktora, bilisan nyo. Ang asawa ko ay walang malay doon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Humihikbi ang babae habang hinahawakan ang manggas ng apron ni Aling Nena. Kumalma ka, sabi ni Aling Nena ng matatag. Dahan-dahang inilalabas ang kanyang braso. Ano ang pangalan mo? Christina, bulong ng babae. Christina Santos. Bigla lang siyang bumagsak. Nag-uusap kami. Tapos hinawakan niya ang kanyang ulo at bumagsak. Ipakita mo sa akin ang daan. Kinuha ni Aling Nena ang medical kit at defibrillator. Umakyat sila sa marmol na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang pasilyo ay pinalamutian ng mamahaling kahoy. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga painting sa ginintuang frame. Dinala siya ni Christina sa isang maluwang na kwarto kung saan sa isang malaking kama na may inukit na headboard ay nakahiga ang isang lalaki. Lumapit si Aling Nena upang suriin ang pasyente at huminto ang mundo sa paligid niya. Ang oras ay tila huminto sa marangyang kwartong ito na amoy mamahaling pabango at pagmamahal. Ang kanyang profesional na tiwala ay gumuho sa isang segundo. Sa kama ay nakahiga si Mang Ben, ang kanyang asawa na si Mang Ben, na 3 araw na ang nakakaraan ay lumipad sa business trip patungo sa Manila. Ang unang shock ay napakalakas na naramdaman ni Aling Nena na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Libu-libong kaisipan ang dumaan sa kanyang isip. Imposible ito. Hindi siya, may malaking pagkakamali. Ngunit nakikilala niya ang bawat bahagi ng mukha na iyon, ang bawat nunal sa kanyang katawan. Si Mang Ben nga iyon. Nakahiga siya ng walang malay. Mababaw at hindi regular ang paghinga. Ang mukha ay nagkaroon ng kulay abo sa kanyang tabi. Ang kaliwang braso ay nakabitin ng walang buhay mula sa kama. Lahat ng senyales ay nagpapahiwatig ng stroke at nauunawaan ni Aling Nena. Bawat segundo ay mahalaga. Anong nangyayari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Umiiyak si Christina na nakatayo sa kanyang tabi.
Pinilit ni Aling Nena na bumalik sa propesyonal na mode. Ngayon sa kanyang harapan ay hindi isang taksil na asawa, kundi isang pasyente na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang sumpa ni Hippocrates ay sagrado, higit sa lahat ay huwag manakit at kailangan niyang iligtas ang kanyang buhay anuman ang mangyari. Tawagin si Mang Tonyo na may stretcher mula sa ambulansya, maikli niyang sinabi kay Christina habang kinukuha ang sphygmomanometer mula sa medical kit. Ang blood pressure ay kritikal na mataas, 220/130. Ang pulso ay mahina, arrhythmic. Ang mga pupil ay magkaiba ang laki, ang kaliwa ay malaking lumaki. Mabilis na sinuri ni Aling Nena ang mga reflex. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay hindi tumutugon sa mga stimulus. Klasikong senyales ng malaking stroke sa kanang hemisphere ng utak. Nagbigay siya ng gamot upang patatagin ang presyon at paliitin ang dugo. Inilagay niya ang oxygen mask. Bawat galaw ay automatiko, pinino ng maraming taon ng pagsasanay, ngunit sa loob ay kumukulo lahat ng sakit, galit at kawalang paniniwala. Gaano katagal na siyang walang malay? Tanong niya kay Christina, patuloy na binabantayan ang estado ni Mang Ben. Mga 20 minuto, baka kalahating oras. Nag-aalmusal kami. Nagkukuwento siya tungkol sa trabaho at bigla na lang siyang humawak sa ulo at nahulog sa silya. Dumating si Mang Tonyo na may stretcher at kagamitan. Maingat nilang inilipat si Mang Ben. Kinabit ang portable monitor. Nakita ni Aling Nena kung paano unti-unting nagiging stable ang kanyang pressure indicators. Gumagana ang mga gamot. Saang ospital natin siya dadalhin? Tanong ni Mang Tonyo. Sa ospital ng San Rafael, mayroon silang pinakamahusay na neurological department, sagot ni Aling Nena, nang hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Sa daan patungo sa ospital, patuloy niyang binabantayan ang kalagayan ng kanyang asawa. Paminsan-minsan ay nagkakamalay si Mang Ben, ngunit ang pagsasalita ay apektado, hindi niya maigalaw ang kaliwang braso at binti. Hindi ito banayad na stroke, magiging malubha ang mga kahihinatnan. Sa emergency room, ibinigay ni Aling Nena ang pasyente sa neurological team at detalyadong ipinaliwanag ang kasaysayan ng sakit nang hindi binabanggit na asawa niya ito. Dinala agad ng mga doktor si Mang Ben sa CT scan at naghintay siya sa pasilyo. Ngayon lang, nang mawala ang agarang banta sa buhay, pinayagan ni Aling Nena ang sarili na maunawaan ang nangyari. Ang kanyang asawa ay nakahiga sa kama kasama ang isang batang babae sa isang marangyang bahay. Lahat ng mga business trip na iyon, pagkaantala sa trabaho, bagong damit, mamahaling regalo, lahat ay nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Nakarating si Christina sa ospital pagkatapos ng ambulansya. Naglalakad siya sa pasilyo, umiiyak, humihingi ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanyang mahal. Tiningnan siya ni Aling Nena at nakita ang isang inosenteng babae na marahil ay hindi man lang naghihinala na kasal ang kanyang lalaki. Ikaw ang asawa niya? Biglang tanong ni Christina habang lumalapit kay Aling Nena. Oo. Sagot lamang ni Aling Nena. Lalo pang namutla si Christina. Nanginginig ang kanyang mga labi at bumagsak siya sa isang silya sa ospital. Ako, hindi ko alam, sabi niya. 2 taon na silang hindi nakatira sa kanyang asawa. Oo nga, isip ni Aling Nena. Ang klasikong kwento, nangako siyang magdidiborsyo sa lahat ng pagiging miserable niya sa kanyang kasal, kung paano niya hinihintay ang tamang oras para sa hiwalayan. At bawat gabi ay umuwi siya sa kanyang lehitimong asawa. Gaano katagal na kayong magkasama? Tanong ni Aling Nena. 8 buwan, bulong ni Christina. Nagkakilala kami sa isang cafe. Siya ay napakakaakit-akit, mapagbigay. Sabi niya, ako ay espesyal. 8 buwan. Kaya't sa lahat ng oras na ito, si Mang Ben ay nabuhay ng dobling buhay. Naalala ni Aling Nena kung paano siya madalas na nahuhuli sa trabaho, kung paano nagbago ang kanyang estilo ng pananamit, kung paano lumitaw ang mamahaling relo at kurbata. Iniuugnay niya ito sa propesyonal na paglago at tagumpay sa negosyo. Isang oras pagkatapos, lumabas mula sa operating room ang pinuno ng neurological department, si Dr. Jose Reyes, na kilala ni Aling Nena sa trabaho. Aling Nena, sabi niya, ang kanyang kalagayan ay stable na, ngunit malawak ang pinsala, kanang hemisphere, bahagi ng motor cortex.
Ang kaliwang hemiparesis ay magpapatuloy. Bahagyang babalik ang mga function ng pagsasalita, ngunit huwag umasa ng kumpletong rehabilitasyon. Tumango si Aling Nena. Mas nauunawaan niya ang medikal na terminolohiya kaysa sa marami. Magiging may kapansanan si Mang Ben. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay paralisado. Ang pagsasalita ay apektado. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na pangangalaga at matagal na rehabilitasyon. Maaari ko ba siyang makita? Tanong niya. Oo naman, nasa intensive care unit siya. Pumasok si Aling Nena sa silid kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Gising si Mang Ben, ngunit mukha siyang nalilito at takot. Nang makita siya, sinubukan niyang magsalita, ngunit sa halip na salita ay lumabas ang hindi maintindihang ungol. Huwag mong subukang magsalita. Mahinang sabi ni Aling Nena, lumapit sa kama, magiging maayos ang lahat. Tumingin si Mang Ben sa kanya nang may pagmamakaawa sa mata. Marahil ay naiintindihan niya na natuklasan ang kanyang sikreto. Marahil ay natatakot lamang siya para sa kanyang buhay. Hindi alam ni Aling Nena at sa ngayon ay ayaw niyang malaman. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang kamay na kaya pa niyang igalaw. Doktora ako, sabi niya, at ipaglalaban ko ang iyong buhay. Iyan ang aking panunumpa. Sa mga salitang iyon ay wala ni pagmamahal o kapatawaran, tanging propesyonal na tungkulin at pagdamay ng tao sa isang taong minsan ay pinakamalapit sa kanya. Kinabukasan, humingi si Aling Nena ng day off at dumating sa ospital ng maaga. Si Mang Ben ay nasa matatag na kalagayan. Inilipat na siya ng mga doktor mula sa intensive care sa isang karaniwang silid sa neurological department. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay hindi pa rin gumagana. Ang pagsasalita ay apektado, ngunit nananatiling malinaw ang malay. Nang pumasok si Aling Nena sa silid, nakahiga si Mang Ben na nakapikit. Nang marinig ang mga yabag, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang asawa. Sa kanyang titig ay nababasa ang takot, kahihiyan at kawalang pag-asa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi maintindihang bulong lang ang lumabas. Huwag kang pilitin, sabi ni Aling Nena habang umuupo sa upuan sa tabi ng kama. Unti-unting babalik ang iyong pagsasalita. Kailangan mo ng oras. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang notebook at ballpen. Inilagay niya ang mga ito sa bedside table. Kung may gusto kang sabihin, subukang isulat gamit ang kanang kamay mo. Iyon ang gumagana sa iyo. Dahan-dahang kinuha ni Mang Ben ang ballpen gamit ang nanginginig na mga daliri at may hindi pantay na mga letra ay isinulat patawad. Tiningnan ni Aling Nena ang inscription na iyon at naramdaman na lahat ay kumukuha sa loob niya. Napakaraming taon ng kasal, napakaraming ibinahaging alaala at lahat ay gumuho dahil sa isang salitang isinulat ng nanginginig na kamay sa isang notebook ng ospital. Bakit nga? Mahinahon niyang tanong. Dahil sa pagtataksil? Dahil sa kasinungalingan? Bakit sa ganitong paraan ko nalaman? Dahan-dahang nagsulat si Mang Ben. Ang mga letra ay lumabas na baluktot dahil sa lahat. Ayaw ko ng ganito. Ngunit ganoon nga ang nangyari. Kinuha ni Aling Nena ang notebook at maingat na pinunit ang pahina. 4 buwan, Mang Ben. 8 buwan kang nabuhay ng dobleng buhay. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa likod ng salamin ay nakikita ang bakuran ng ospital na may mga flower bed at upuan. Isang ordinaryong araw ng taglagas, ngunit para kay Aling Nena ay magpakailanman nang nagbago ang mundo. Sabihin mo sa akin tungkol sa kanya, sabi niya nang hindi lumilingon kay Christina. Kinuha muli ni Mang Ben ang ballpen. Bata, maganda. Akala ko mahal ko siya. Akala mo? At ngayon hindi mo na iniisip? Matagal siyang hindi sumagot, pagkatapos ay sumulat. Hindi ko alam. Lahat ay malabo. Humarap si Aling Nena sa kanya. Sa kanyang mga mata ay wala ni luha o galit. Lamang malamig na determinasyon. Kailangan nating ayusin ang mga praktikal na issue, sabi niya ng praktikal. Ang iyong kalagayan ay mangangailangan ng matagal na rehabilitasyon. Marahil ay hindi ka na lubusang gagaling. Kailangan kang alagaan ng isang tao. Sumulat si Mang Ben. Ikaw, ako ay doktora. Babantayan ko ang iyong paggamot. Ngunit hindi ako ang mag-aalaga sa iyo. Pumasok sa silid ang isang nurse, isang batang babae na nasa mga 30 taong gulang na may mabait na mukha. Paumanhin sa pagkaabala, sabi niya.
May dumating na babae para bisitahin ang iyong asawa. Si Christina, nagmamakaawa na makapasok. Tumango si Aling Nena. Pasok. Pumasok si Christina sa silid na may malaking bouquet ng rosas at isang kahon ng tsokolate. Mas mukha siyang maganda kaysa kahapon, maayos ang buhok, maganda ang damit, ngunit ang mga mata ay namumula pa rin sa luha. Mang Ben, mahal ko, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya habang lumalapit sa kama. Tiningnan siya ni Mang Ben at may ibinulong. Hinawakan ni Christina ang kanyang kamay at marahang hinalikan ang kanyang mga daliri. Magiging maayos ang lahat, bulong niya. Magiging malapit ako. Malalampasan natin ito. Pinanood ni Aling Nena ang eksenang ito mula sa tabi. Nakita niya ang tapat na pagmamalasakit sa mga mata ng babae, ang kanyang pagiging handa na ipaglaban ang kanyang mahal. Tunay na mahal ni Christina si Mang Ben at lalo nitong naging masakit ang sitwasyon. Hinarap ni Christina si Aling Nena. Aling Nena, kailangan nating mag-usap. Lumabas kami sa pasilyo. Lumabas sila ng silid at umupo sa isang upuan sa tabi ng bintana. Dapat mong maunawaan, simula ni Aling Nena, na si Mang Ben ay magiging may kapansanan. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na pangangalaga. Mamahaling gamot, rehabilitasyon. Hindi ito romantikong pag-ibig sa pelikula. Ito ay mahirap at pang-araw-araw na trabaho. Handa ako, matatag na sabi ni Christina. Mahal ko siya. At handa ka ba sa ganoong buhay kasama siya? Handa ka bang ipakilala sa mga kamag-anak at kaibigan? Handa ka bang gawing legal ang relasyon? Tumahimik si Christina. Nakita ni Aling Nena kung paano nagsisimulang maunawaan ng babae ang buong komplikasyon ng sitwasyon. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay, patuloy ni Aling Nena tungkol sa aming buhay ni Mang Ben. 15 taon na kaming kasal. Mayroon kaming mga karaniwang kaibigan, karaniwang plano, karaniwang pinansyal. Ang aming apartment, farmhouse, kotse, lahat ay nasa pangalan naming dalawa. Kinikilala ako ng kanyang mga magulang bilang isang anak na babae, at kinikilala siya ng aking mga magulang bilang isang manugang. Nakikinig si Christina nang hindi nagtataas ng tingin. Ikaw ay isang pakikipagsapalaran lamang para sa kanya, matigas na sabi ni Aling Nena. Maganda, kaakit-akit, ngunit pansamantala, at ako ang kanyang tunay na buhay. Pero sabi niya mahal niya ako, sigaw ni Christina. Gusto niyang makasama ako. Maraming sinasabi ang mga lalaki, sagot ni Aling Nena ng pagod, lalo na kapag gusto nilang makuha ang gusto nila. Tumahimik sila. Sa pasilyo ng ospital ay ang karaniwang ingay at gulo. Nurses nagbibigay ng gamot, doktor naglilibot, pamilya ng mga pasyente naghihintay ng balita. May tanong ako sa iyo, biglang sabi ni Aling Nena. Yung bahay na pinagtagpuan ko kayo kahapon ay sa iyo, hindi ba? Mahinang sagot ni Christina. Bahay iyon ng mga magulang ko, sina Mang Tonyo at Aling Vicky Santos. Nakatira ako sa kanila. Alam ba nila ang relasyon mo kay Mang Ben? Madalas silang bumibiyahe para bisitahin ang lola sa probinsya. Nandoon din sila kahapon. Dumating si Mang Ben kapag wala sila sa bahay. Tumango si Aling Nena. Lalong nagiging malinaw ang larawan. Lihim na pagtatagpo sa bahay ng magulang. Mga lihim ng adult na anak, panlilin lang hindi lang sa asawa, kundi pati na rin sa mga magulang ng babae. Christina, ilang taon ka na? 25. Ano ang trabaho mo? Sa ngayon ay wala pa akong trabaho. Pagkatapos ng kolehiyo ay hindi ako nakahanap ng tamang trabaho. Hindi naman tumutol ang mga magulang ko na manirahan ako sa bahay. Naisip ni Aling Nena. Bata, walang karanasan, walang sariling kita o tirahan. Ang perpektong target para sa isang kasal na nasa gitnang edad na lalaki. At ano ang iniisip ng mga magulang mo tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap? Gusto nilang makapag-asawa ako ng maayos? Taos-pusong sagot ni Christina. Mayroon silang ilang kandidato mula sa magagandang pamilya. At tinanggihan mo si Mang Ben? Oo. Akala ko ikakasal kami kapag nagdiborsyo na siya. Tumayo si Aling Nena mula sa upuan. Christina, bibigyan kita ng payo. Kalimutan mo si Mang Ben. Buong buhay mo pa ang nasa harapan mo. Huwag mo itong sayangin sa isang lalaki na niloko ka. Pero mahal ko siya. Sigaw ng babae. Ang pag-ibig ay lumilipas. Malamig na tugon ni Aling Nena.
Ngunit ang kapansanan ay nananatili. Bumalik siya sa silid. Nakapikit si Mang Ben, ngunit nakita ni Aling Nena na hindi siya natutulog. Nang marinig ang mga yabag, binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng may tanong. Siya ay isang mabuting bata, sabi ni Aling Nena habang umuupo sa upuan. Inosente, ngunit mabuti. Sayang at isinama mo siya sa kuwentong ito. Kinuha ni Mang Ben ang bulpen at isinulat. Gusto kong magdiborsyo ng tapat. Kailan? Tanong ni Aling Nena. Sa 1 taon. Sa 2. Pagkatapos makahanap ng asawa ang mga magulang ni Christina at magsawa na siya sa iyo, hindi siya sumagot. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa akin? Patuloy ni Aling Nena. Hindi na niloko mo ako. Nagkakamali ang mga tao, bahagi iyon ng buhay. Ikinalulungkot ko na naging duwag ka. Hindi ka makapagdesisyon at pinili mong mamuhay ng dobleng buhay. Sumulat si Mang Ben. Natakot akong malungkot ka. At bilang resulta, nawala mo ang lahat, sabi ni Aling Nena. Muling pumasok si Christina sa silid. Mukha siyang determinado. Tatanggapin ko siya kung ano siya, sabi niya habang nakaharap kay Aling Nena. May kapansanan, may sakit. Hindi mahalaga. Aalagaan ko siya. Tiningnan ni Aling Nena ang babae nang may pagmamalasakit, ang kanyang kabataan at kawalan ng karanasan ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mga desisyon na pagsisisihan niya sa huli. Sige, sabi ni Aling Nena. Kaya bukas na bukas, simulan mong matuto. Magdadala ako ng mga libro tungkol sa pangangalaga ng mga pasyenteng nakaratay. Kailangan mong malaman kung paano siya pakainin, kung paano siya ihiga para hindi magkaroon ng bed sores, kung paano magbigay ng iniksyon at gamot. Tumango si Christina, ngunit nakita ni Aling Nena kung paano namutla ang babae. At saka, patuloy ni Aling Nena, asawa ko si Mang Ben. Formal na ako ang may responsibilidad sa lahat ng medikal na desisyon. Kung talagang gusto mong manatili sa kanyang tabi, kailangan nating ayusin ang mga legal na issue. Anong mga issue? Diborsyo, paghahati ng ari-arian. Sinubukan ni Mang Ben na magsalita, ngunit hindi niya kaya. Hinawakan niya ang ballpen at nagsimulang magsulat ng mabilis, ayaw kong magdiborsyo please. Kinuha ni Aling Nena ang notebook at binasa. Huli na Mang Ben, mahinang sabi niya. Huli na. 1 linggo pagkatapos ng stroke ni Mang Ben, inilipat siya mula sa neurological department sa isang rehabilitation center. Binibisita siya ni Aling Nena araw-araw, binabantayan ang kalidad ng paggamot at kumukonsulta sa mga doktor. Araw-araw din dumarating si Christina, nagdadala ng sariwang prutas at bulaklak, nagbabasa kay Mang Ben ng mga libro at magasin. Unti-unting bumalik ang pagsasalita ni Mang Ben. Kaya na niyang magsalita ng simpleng salita, bagamat mabagal at hindi palaging malinaw. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay hindi pa rin gumagana, ngunit umaasa ang mga doktor ng bahagyang paggaling ng mga function ng motor. Isang Sabado ng umaga, nagpasya si Aling Nena na asikasuhin ang mga gawain sa bahay na naipon sa loob ng mahirap na linggo. Umupo siya sa desk sa kwarto, kung saan karaniwang nagtatrabaho si Mang Ben sa mga dokumento at binuksan ang family folder na may mga financial papers. Ang nakita niya ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang dugo. Ang mga bank statement ay nagpakita na mula sa kanilang joint account sa nakaraang 8 buwan ay naglabas ng malalaking halaga. Ang kabuuang halaga ay lumampas sa ₱250,000, halos lahat ng kanilang naipon na pera ng pamilya na kanilang pinagsama-sama sa loob ng maraming taon. Sinuri ni Aling Nena ang lahat ng dokumento ng 2 beses sa pag-aakala na nagkamali siya, ngunit ang mga numero ay walang awa na eksakto. Ginastos ni Mang Ben ang kanilang karaniwang pera nang hindi ipinapaalam sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang isa pang folder na may mga kontrata sa pautang. Ang kanyang natuklasan doon ay tuluyang nagpatulala sa kanya. 3 pautang. Ang una ay para sa ₱200,000 na inayos 4 na buwan na ang nakalipas. Ang pangalawa ay para sa ₱300,000, 2 buwan na ang nakalipas. Ang pangatlo, ang pinakamalaki, ay para sa ₱500,000 na inayos 1 buwan pa lang ang nakalipas. Ang kabuuang halaga ng utang ay umabot sa ₱1,000,000. At ang pinakanakakatakot, lahat ng mga pautang ay naayos na may garantiya ng kanilang apartment, farmhouse, kotse,
Bumagsak si Aling Nena sa upuan, nararamdaman na gumuho ang mundo sa paligid niya. Hindi lang ginastos ni Mang Ben ang lahat ng kanilang naipon sa nobya, kundi ipinagbili rin niya ang mga ari-arian. Kung hindi nabayaran ang mga pautang, maaaring kunin ng bangko ang apartment kung saan siya nakatira. Hinawakan niya ang telepono at tumawag ng taxi. Kalahating oras pagkatapos ay nasa rehabilitation center siya. Nakahiga si Mang Ben sa silid na mag-isa. Hindi pa dumating si Christina. Nang makita ang kanyang asawa, sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha nang makita ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Mang Ben, sabi ni Aling Nena habang umuupo sa tabi ng kama, kailangan ko ng mga sagot. Narito ang mga sagot na ito. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang mga bank statement at mga kontrata sa pautang, inilatag ang mga ito sa bedside table. Kalahating milyon ng ating karaniwang ipon, dahan-dahan niyang sinabi, at 1 milyon sa mga pautang na may garantiya ng ari-arian. Ipaliwanag mo sa akin kung saan mo ginastos ang pera na ito. Namutla si Mang Ben, matagal na nanahimik, pagkatapos ay mahinang sinabi, kay Christina, mas partikular, mga regalo, restaurant, mga biyahe. Ang kanyang pagsasalita ay mabagal, ngunit naiintindihan. Akala niya ay mayaman ako. Naramdaman ni Aling Nena na kumukulo ang galit sa loob niya. Ginastos mo ba ang 500,000 peso para mapabilib ang isang 25 taong gulang na babae? Gusto kong mahalin niya ako, bulong ni Mang Ben. At ngayon ay maaari tayong mapunta sa lansangan. Pinigilan ni Aling Nena ang sarili na hindi sumigaw. Nauunawaan mo ba ang ginawa mo? Ipinikit ni Mang Ben ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Naisip ko, kikita ako. Ibabalik ko ang lahat. Ano ang kikitain mo? Kinaway ni Aling Nena ang kanyang kamay sa kanyang paralisadong kaliwang braso. May kapansanan ka, Mang Ben. Hindi ka na makakatrabaho tulad ng dati. Pumasok si Christina sa silid na may bouquet ng chrysanthemum. Nang makita ang mga dokumento sa mesa at umiiyak si Mang Ben, huminto siya sa pinto. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong niya. Pasok. Malamig na sabi ni Aling Nena. Sakto lang ang timing. Lumapit si Christina sa kama. Hinawakan ng kamay ni Mang Ben. Mang Ben, anong nangyari? Sabihin mo sa kanya, sabi ni Aling Nena sa kanyang asawa. Sabihin mo sa kanya ang totoo tungkol sa iyong mga regalo. Tumahimik si Mang Ben, kaya ipinaliwanag mismo ni Aling Nena ang sitwasyon sa babae. Ipinapakita ang mga dokumento ng bangko. Sa loob ng atabuan ng inyong relasyon, ginastos ni Mang Ben ang 1 lamang milyong peso sa iyo, sabi niya. Ang aming mga naipon ng pamilya at pera mula sa mga pautang na may garantiya ng aming apartment na tinitirhan namin. Tumingin si Christina sa mga dokumento na may malalaking mata. Pero sabi niya, mayroon siyang matagumpay na negosyo na siya ay isang mayamang arkitekto. Siya ay isang ordinaryong empleyado, sagot ni Aling Nena. Kumikita siya ng 70,000 sa isang buwan. Lahat ng iba ay mga pautang at pera ng pamilya namin. Bumagsak si Christina sa silya. Namutla ang kanyang mukha. Hindi ko alam, bulong niya. Naisip ko, ang mga restaurant na iyon, mga regalo, mga biyahe. Siya laging nagbabayad. Hindi niya ako pinapayagan na gumastos. Oo nga, tumango si Aling Nena. Kailangan niyang panatilihin ang ilusyon ng pagiging isang matagumpay na lalaki, ngunit ang mga diamond earrings na binigay niya sa akin para sa kaarawan ko ay nagkakahalaga ng 300,000. Ang singsing ay 150, ang fur coat ay 200,000. Tiningnan ni Aling Nena si Christina nang mas maingat. Ang babae ay tunay na may mamahaling alahas, mga hikaw na may malalaking diamante, gintong kuwintas, singsing na may esmeralda. Ipakita mo sa akin ang mga dokumento ng mga alahas, pakiusap ni Aling Nena. Nalilito. Si Christina ay naghanap sa kanyang bag at kinuha mula sa pitaka ang ilang resibo mula sa tindahan ng alahas. Dito, sabi niya, gusto kong itago ang mga resibo para sa insurance. Sinuri ni Aling Nena ang mga dokumento. Hikaw, 280,000 peso. Singsing 140,000. Kuwintas 180,000. Ang mga petsa ng mga pagbili ay tumutugma sa malalaking pagkuha ng pera mula sa kanilang family account. Christina, seryosong sabi ni Aling Nena.
Ang mga alahas na ito ay binili gamit ang pera na ninakaw ni Mang Ben mula sa aming family budget. Ayon sa batas, maaari itong kilalanin bilang bahagi ng family property. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng takot na babae. Ibig kong sabihin, sa diborsyo, ang mga alahas na ito ay maaring kumpiskahin bilang illegal na ginastos na family property. Instinctively na tinakpan ni Christina ang kanyang mga hikaw gamit ang kanyang kamay. Pero mga regalo ang mga ito. Natanggap ko ang mga ito ng tapat mula sa isang taong gumastos ng pera na hindi kanya. Matigas na sagot ni Aling Nena. Sinubukan ni Mang Ben na magsalita. Huwag mong galawin ang kanyang mga gamit. Hindi siya. Walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Sang-ayon ni Aling Nena. Pero wala rin akong kasalanan na pinili ng asawa ko na gampanan ang papel ng mayamang tagapagtanggol sa kapinsalaan ng aming family budget. Tumayo si Christina at lumapit sa bintana. Nakita ni Aling Nena kung paano sinubukan ng babae na maunawaan ang narinig. Christina, sabi ni Aling Nena ng mas mahinahon. Talaga bang wala kang hinala? Hindi. Mahinang sagot ng babae. Siya ay laging napakabukas palad. Dinadala niya ako sa mga mamahaling restaurant, bumibili ng mga bulaklak, regalo. Sabi niya, mayroon siyang malalaking proyekto, mayayamang kliyente, at hindi mo naisip kung bakit hindi kanya maipakilala sa kanyang mga kaibigan. Bakit kayo nagkikita lang ng palihim? Ipinaliwanag niya ito sa mahirap na panahon at sa nalalapit na diborsyo. Humarap si Christina kay Aling Nena. Sabi niya, humihingi raw ng malaking alimony ang asawa niya, na siya ay mapaghiganti at maaaring manakit sa akin. Ngumiti si Aling Nena ng mapait, klasikong kwento. At pinaniwalaan mo siya? Umiibig ako, bulong ni Christina. At ngayon? Tanong ni Aling Nena. Ngayon na alam mo na ang totoo. Matagal na nanahimik si Christina. Pagkatapos ay lumapit siya kay Mang Ben na nakapikit. Mang Ben, sabi niya. Totoo ba? Ginastos mo ang pera ng iba para sa akin. Gusto bin pasayahin ka. Halos hindi marinig niyang sagot, pero niloko mo ako. Sabi mo mayaman ka. Gusto kong maging mayaman para sa'yo. Umalis si Christina sa kama. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot ng isang galit. Ninakaw mo ang pera ng asawa mo para bilhin ang pag-ibig ko? Lalo pang lumakas ang kanyang boses. Akala mo ba ako ay napakababa? Hindi, sinubukan ni Mang Ben na umupo. Hindi mo ba naiintindihan? Naiintindihan ko ng perpekto, sigaw ni Christina. Akala mo, ang magagandang regalo ay papalit sa katapatan na mas mahalaga ang mga diamante kaysa sa katotohanan. Inalis niya ang kanyang mga hikaw at ibinato ang mga ito sa bedside table. Kunin mo ang iyong mga sumpain na hikaw at singsing. Inalis ni Christina ang kanyang mga alahas. Kunin mo ang lahat. Wala akong kailangan mula sa iyo, Christina. Hintay. Sinubukan ni Mang Ben na pigilan siya. Ngunit tumakbo na ang babae palabas ng silid. Kinuha ni Aling Nena ang mga alahas sa isang napkin. Mabuti sa iyo, sabi niya. Ngunit ayon sa batas, walang nagbabago. Naigastos na ang pera. Nakahiga si Mang Ben sa unan, humihingal ng malalim. Sinira ko ang lahat, bulong niya. Oo, sang-ayon ni Aling Nena. Sinira mo. Tumayo siya mula sa upuan. Bukas na bukas pupunta ako sa abogado. Sabi niya. Aayusin natin ang isyu ng mga pautang at diborsyo. At sa ngayon, isipin mo kung paano ka mabubuhay mula ngayon. Kinabukasan, nakipagkita si Aling Nena sa abogado ng pamilya na si Aling Lucy Vargas na inirekomenda ng mga kasamahan. Ang may karanasan na babae na nasa mga 50 taong gulang ay maingat na sinuri ang lahat ng dokumento at pinakinggan ang kuwento. Komplikado ang sitwasyon, ngunit hindi kawalan ng pag-asa. Sabi ng abogado, dahil ang mga pautang ay inayos sa karaniwang ari-arian, nang walang pahintulot mo, may batayan upang labanan ang mga ito, ngunit magiging matagal ang proseso. At paano naman ang diborsyo? Sa diborsyo, mas simple. Kung isasaalang-alang ang mga pangyayari, pagtataksil at paglustay ng mga pondo ng pamilya, panigan ka ng korte. Maaari mong hingin ang karamihan sa mga ari-arian na naipon sa kasal. Binuksan ni Aling Lucy Vargas ang isang folder na may mga porma. Inirerekomenda kong kumilos kaagad.
maghain ng petisyon para sa diborsyo at kasabay nito ay isang petisyon para sa pagkilala sa kawalang bisa ng mga kontrata sa pautang. Maaari ka ring humingi ng bayad para sa moral na pinsala. Tumango si Aling Nena. Hinihintay siya ng isang mahabang labanan sa korte, ngunit wala ng ibang paraan. Kinagabihan ay pinuntahan niya ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang sabihin sa kanila ang sitwasyon. Sinalubong ni Namang Dante at Aling Sara ang kanilang anak na babae na may hapunan, ngunit mabilis nilang naintindihan na may hindi maayos. Aling Nena, hindi ka mukhang maayos, sabi ng kanyang ina habang yakap ang kanyang anak. Anong nangyari? Sinabi ni Aling Nena sa kanyang mga magulang ang buong katotohanan. Tahimik na nakinig ang ama. Umiyak ang ina. Palagi kong nararamdaman na may hindi maayos kay Mang Ben, sabi ni Aling Sara. Naging masyado siyang elegante nitong mga nakaraang buwan. Ang mahalaga ay hindi ka nasaktan, dagdag ng ama. At ang pera ay maaaring kitain muli. Papa, maaari ba tayong manatili sa apartment? Malungkot na sabi ni Aling Nena. Kung hindi natin mabayaran ang mga pautang, lilipat ka sa amin. Matatag na sabi ng ina. Lagi mong libre ang iyong kwarto. Kinabukasan, bumalik si Aling Nena sa rehabilitation center. Sa silid, bukod kay Mang Ben, ay nakaupo ang isang matandang babae na nasa mga singtitaong gulang, ang kanyang ina, si Aling Lita Ramirez. Aling Nena, sigaw ng biyenan. Napakasama. Sinabi sa akin ni Mang Ben ang lahat. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang biyenan. Palaging itinuring ni Aling Lita siya bilang isang anak na babae. Nakakahiya ang anak ko. Umiyak ang matandang babae. Paano niya nagawa ito? Hindi ko siya pinalaki ng ganito. Aling Lita, wala kang kasalanan, mahinang sabi ni Aling Nena. Matanda na si Mang Ben. Siya ang may pananagutan sa kanyang mga gawa. Pero ano ang mangyayari ngayon? Tanong ng biyenan. May kapansanan siya. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Tiningnan ni Aling Nena si Mang Ben na nakahiga na nakaharap sa pader. Magdidiborsyo kami, sabi niya, ngunit babantayan ko ang kanyang paggamot bilang isang doktor. At ang babae na iyon, si Christina? Hindi na siya dumarating, mahinang sagot ni Mang Ben nang hindi lumilingon. Oo nga, simula kahapon ay hindi na lumitaw si Christina sa ospital. Hindi nagulat si Aling Nena nang malaman ang katotohanan tungkol sa pananalapi. Naintindihan ng babae na naghihintay sa kanya ang buhay na kasama ang isang mahirap na may kapansanan sa halip na isang mayamang tagapagtanggol. Mang Ben, pakiusap ng ina. Humingi ka ng tawad kay Aling Nena. Marahil ay magbabago ang kanyang isip. Ma, hindi na kailangan. Pagod na sabi ni Mang Ben. Sinira ko ang lahat. Tama si Aling Nena. Umalis si Aling Lita pagkatapos ng isang oras, nangako na darating araw-araw. Kumusta ang pakiramdam mo? Masama. Tapat na sagot ni Mang Ben. Hindi lang pisikal, pati na rin moral. Gumagaling ang iyong pagsasalita, sabi ni Aling Nena. Maganda iyan. At paano naman ang braso at binti? Umaasa ang mga doktor na bahagyang gagaling, ngunit maaaring hindi ganap na gumaling. Tumango si Mang Ben. Sabi ni Aling Nena. Nauunawaan ko na huli na para humingi ng tawad, ngunit gusto kong malaman mo, mahal na mahal ko siya. Alam ko, at ayaw kong saktan ka. Hindi ko lang alam kung paano gawin ng tama ang lahat. Ang daan patungo sa impyerno ay sementado ng mabubuting hangarin. Sabi ni Aling Nena. Manahimik. Ano ang mangyayari pagkatapos? Tanong ni Mang Ben. Pagkatapos, matututo kang mamuhay na may kapansanan, sabi ni Aling Nena. At matututo akong mamuhay nang wala ka. Kumatok sa pinto ng silid. Pumasok ang nurse. Paumanhin sa pagkaabala, sabi niya. May dumating na babae para bisitahin ka. Si Christina, humihingi ng pahintulot na makapasok. Gulat na tumingin si Aling Nena sa kanyang asawa. Pasok, sabi niya. Pumasok si Christina sa silid, ngunit mukha siyang ganap na naiiba kaysa dati. Namutla ang mukha. May eye bags. Nerbiyoso ang ekspresyon. Sa kanyang mga kamay ay wala siyang bulaklak, kundi isang sobre. Hello, sabi niya nang hindi tumitingin kay Mang Ben. Kailangan kong kausapin kayo, kayong dalawa. Umupo siya sa isang upuan at matagal na nanahimik, pinagsasama ang loob. Kahapon, pumunta ako sa doktor,
Sa wakas, sabi ni Christina at nalaman ko na buntis ako. Biglang lumingon si Mang Ben sa kanya. Ano? Buntis? Ulit ni Christina. 6 na linggo. Naramdaman ni Aling Nena na muling umikot ang mundo sa paligid niya. Nang magsimula na siyang masanay sa ideya na natapos na ang kuwento ng kabit ng kanyang asawa, lumitaw ang isang bagong twist. Sigurado ka? Tanong ni Mang Ben. Oo. Nag-test ako, tapos pumunta sa gynecologist. Lahat ay nakumpirma. Kinuha ni Christina mula sa sobre ang mga resulta ng test at inilagay ang mga ito sa bedside table. At ano ang balak mong gawin? Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Christina. Kaya ako naparito. Kailangan kong intindihin kung ano ang maaasahan ko. Sinubukan ni Mang Ben na umupo sa kama. Christina, susuportahan ko ang bata. Makakahanap ako ng paraan. Mapait na ngumiti ang babae. Wala kang pera, wala kang trabaho, may kapansanan ka. Makakahanap ako ng trabaho. Makakatanggap ako ng pensyon dahil sa kapansanan. Pensyon dahil sa kapansanan, matigas na sabi ni Aling Nena. Para lang sa diaper iyan. Kinuha ni Christina mula sa kanyang bag ang mga dokumento, ang mga resibo ng mga alahas na iyon. Ibinalik ko na ang lahat ng regalo sa tindahan, sabi niya. Narito ang mga resibo ng pagbabalik. Ililipat ang pera sa card sa loob ng 1 linggo. Para saan? Nagulat si Mang Ben. Dahil binili ang mga ito gamit ang ninakaw na pera. Sagot ni Christina. Ayaw kong magsuot ng mga alahas na binili sa pamamagitan ng panlilinlang. Tumayo siya mula sa upuan. Ang kabuuang halaga ng pagbabalik ay 520,000 peso. Ibabalik ko ang mga ito. Humarap siya kay Aling Nena. Ito ay kahit paano ay bahagyang makakabawi sa pinsala. Tumango si Aling Nena. Mabuti sa iyo. At tungkol sa bata, magdedesisyon ako ng mag-isa. Dagdag ni Christina nang walang tulong mo. Christina, hintay. Sinubukan ni Mang Ben na pigilan siya. Anak ko rin siya. Sa iyo rin. Humarap ang babae sa kanya. At ano ang maibibigay mo sa kanya? Kahirapan? Kahihiyan? Isang may kapansanan na ama na nagsinungaling at nagnakaw. Magbabago ako. Magiging mas mabuti ako. Huli na, sabi ni Christina. Huli na. Lumabas siya ng silid, iniwan si Mang Ben at Aling Nena na mag-isa sa bagong katotohanan. Buntis, bulong ni Mang Ben. Magiging ama ako. Magiging, kumpirma ni Aling Nena. Ang tanong lang ay kung gusto niyang maging. Pagkatapos ng 3 araw, muling lumitaw si Christina sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaki at babae na nasa gitnang edad, halatang ang kanyang mga magulang. Si Mang Tonyo Santos ay isang kahanga-hangang lalaki na nasa mga 55 taong gulang na nakasuot ng mamahaling suit. Seryoso ang mukha ng isang matagumpay na negosyante. Mukha namang elegante at maayos si Aling Vicky, na may perpektong ayos ng buhok at makeup at damit ng mga kilalang brand. Ikaw ba si Aling Nena? Hinarap siya ni Mang Tonyo, ang asawa ng lalaking ito. Oo, sagot ni Aling Nena. At kayo ang mga magulang ni Christina? Oo. Malamig na sabi niya, kailangan nating mag-usap. Dumiretso sila sa silid kung saan nakahiga si Mang Ben. Nang makita ang mga magulang ni Christina, sinubukan niyang umupo, ngunit pinigilan siya ni Mang Tonyo gamit ang isang kumpas. Manatili kang nakahiga, sabi niya nang may paghamak, at makinig ng mabuti. Umupo si Aling Vicky sa tabi ng kanyang anak, niyakap siya sa balikat. Kahapon, sinabi sa amin ni Christina ang buong katotohanan. Simula ni Mang Tonyo, tungkol sa inyong relasyon, tungkol sa pagbubuntis, tungkol sa pagiging kasal mo, at sa panloloko mo sa kanya. Sa loob ng 8 buwan, nanahimik si Mang Ben, nakayuko ang mga mata. Gusto kong linawin ang lahat ng punto kaagad, patuloy ng ama ni Christina. Hindi namin papayagan na sirain ng taong ito ang buhay ng aming anak. Papa, mahinang sabi ni Christina. Manahimik ka, sagot niya ng labis. Marami ka ng ginawang kalokohan. Humarap si Mang Tonyo kay Aling Nena. Naiintindihan ko na hindi rin madali para sa iyo. Niloko kayo ng taong ito pareho ng aking anak. Ngunit ngayon kailangan nating magpasya kung ano ang gagawin. Nakikinig ako, sabi ni Aling Nena. Buntis si Christina sa asawa mo.
6 na linggo. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Magpalaglag o magkaroon ng bata. Kanya ang desisyon. Sagot ni Aling Nena. Hindi lang kanya, tutol ni Mang Tonyo. Kung magdesisyon siyang magkaroon ng bata, automatikong magiging ama ng bata ang lalaking ito kasama ang lahat ng kaukulang obligasyon. Sinubukan ni Mang Ben na magsalita. Handa akong tanggapin ang responsibilidad. Saan? Pinutol siya ni Mang Tonyo. Wala kang pera, wala kang trabaho, may kapansanan ka. Anong responsibilidad ang maaari mong pag-usapan? Maghahanap ako ng trabaho. Anong trabaho ang makukuha ng isang paralisadong arkitekto? Matigas na tanong ng ama ni Christina. Nagsalita si Aling Vicky sa unang pagkakataon. Nagpapanukala kami ng isang kompromiso. Mas mahinang sabi niya kaysa sa kanyang asawa. Kung magdesisyon si Christina na manatili sa bata, kami ang magsasagot sa lahat ng gastos. Ngunit may isang kondisyon. Ano? Tanong ni Aling Nena. Iwanan ng pagiging ama. Sabi ni Mang Tonyo. Legal na pagtalikod. Walang alimony, ngunit walang karapatan sa bata. Biglang lumingon si Mang Ben. Hindi, anak ko iyan. Ang anak mo ay mamumuhay sa kahirapan, kasama ang isang may kapansanan na ama. Malamig na sagot ni Mang Tonyo. O maaari siyang mamuhay ng maginhawa at makakuha ng magandang edukasyon. Pumili ka. Tahimik si Christina sa lahat ng oras na ito, nakayuko ang ulo. Nakita ni Aling Nena na naghihirap ang babae. At ano ang iniisip ni Christina mismo? Tanong niya. Hindi ko alam. Bulong ng babae. Nalilito ako. Christina, sabi ni Aling Vicky. Bata ka. Maganda ka. Buong buhay mo pa ang nasa harapan mo. Bakit mo pa itali ang sarili mo sa lalaking ito? Pero kung magkaroon ako ng bata, anak niya iyon. Tutol ni Christina. Biological lang, sagot ng ama. Ngunit kami ang magpapalaki sa kanya at hahanapan ka namin ng karapat-dapat na asawa na magiging tunay na ama para sa bata. Nakikinig si Aling Nena sa pag-uusap na ito at nauunawaan ang lohika ng mga magulang ni Christina. Gusto nilang protektahan ang kanilang anak mula sa mga kahihinatnan ng kanyang pagkakamali, ngunit kasabay nito ay nakita niya ang sakit sa mga mata ni Mang Ben na nauunawaan na maaaring mawala ang kanyang anak magpakailanman. May isa pang issue, sabi ni Aling Nena. Kung magkaroon si Christina ng bata, sino ang magiging ama sa birth certificate? Makakahanap kami ng angkop na kandidato. Sagot ni Mang Tonyo. Mayroon kaming kakilala na tatanggap ng peking kasal na may pagkilala sa bata. Ibig sabihin, hindi malalaman ng bata ang katotohanan tungkol sa biological father? Tama, kumpirma niya. Magiging mas mabuti para sa lahat. Sinubukan ni Mang Ben na umupo sa kama. Christina, hindi mo ito magagawa. Anak natin siya. Atin. Ang babae ay nagtaas ng tingin sa kanya. At nasaan ka? Sa loob ng atubuan nang gumagawa ka ng plano para sa ating buhay magkasama. Sa bahay kasama ang iyong asawa. Magdidiborsyo ako. Kailan? Sa 1 taon? Sa 2? Tumayo si Christina mula sa upuan. Pag-iisipan ko. Sabi niya. Bigyan mo ako ng oras. Kulang na ang oras. Paalala ni Aling Vicky. Kung magpapalaglag ka, mas mabuti sa mga susunod na linggo. Alam ko, ma. Ang mga magulang ni Christina ay lumabas na. Sa pinto, lumingon si Mang Tonyo. At isa pa, sabi niya kay Mang Ben, kung susubukan mong impluwensyahan ang desisyon ng aming anak o tatawagan siya sa telepono, pupunta kami sa pulisya. Mayroon akong mga impluwensyal na kakilala. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, nanahimik sa silid. Tama sila, mahinang sabi ni Mang Ben. Wala akong maibibigay sa bata. At ano ang gusto mo? Tanong ni Aling Nena. Gusto kong mabuhay ang aking anak at malaman kung sino ang kanyang ama. Bagamat ang amang iyon ay isang mahirap na may kapansanan, hindi ako palaging magiging mahirap. Makakahanap ako ng paraan upang kumita. Tiningnan ni Aling Nena ng maingat ang kanyang asawa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakita niya hindi awa sa sarili, kundi determinasyon. Mabuti, sabi niya. Ngunit upang magsimula, kailangan mong matutong mamuhay ng independiyente na may kapansanan. Tutulungan mo ba ako? Tutulungan kitang makabangon sa medikal na aspeto, sagot ni Aling Nena.
At pagkatapos, ikaw na lang. Kinabukasan, mag-isa lang si Christina. Mukha siyang pagod at nanghihina. Nakaupo si Aling Nena sa silid. Nagdesisyon na ako, sabi niya habang umuupo sa upuan. Nagningning ang mukha ni Mang Ben. Christina, salamat. Ako ngunit pinutol siya ng babae. Sa ilalim ng mga kondisyon ng aking mga magulang. Tatalikuran mo ang lahat ng karapatan sa bata. Hindi, sigaw ni Mang Ben. Hindi ako pumapayag. Kung gayon, magpapalaglag ako, malamig na sabi ni Christina. Pumili ka, isang buhay na bata na hindi mo kailanman makikita o wala talagang bata. Ipinikit ni Mang Ben ang kanyang mga mata. Nakita ni Aling Nena kung paano siya nakikipaglaban sa sarili niya. Bakit ka napakalupit? Bulong niya. Malupit. Tumayo si Christina mula sa upuan. At hindi ka ba malupit nang niloko mo ako ng 8 na buwan? Nang ginastos mo ang pera ng iba para mapabilib? Mahal kita. Hindi mo ako mahal, kundi ang iyong pantasya tungkol sa akin. Isang batang inosenteng babae na mamamangha sa iyong mga regalo at hindi magtatanong ng mga hindi kinakailangan. Lumapit si Christina sa bintana. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Sabi niya nang hindi lumilingon. Hindi nakasal ka, hindi na nagsinungaling ka, kundi na itinuring mo akong napakatanga na hindi ko kailanman maiintindihan ang anumang bagay. Hindi kita itinuring na tanga. Oo, ginawa mo. Kung hindi, bakit mo pa ipinapakita ang lahat ng palabas na iyon ng mayamang at matagumpay na arkitekto? Akala mo, hindi kita mamahalin kung ano ka talaga. Tumahimik si Mang Ben. At marahil ay tama ka. Mapait na dagdag ni Christina. Marahil ay hindi ko talaga mamahalin ang isang kasal at mahirap na nasa gitnang edad na lalaki. Humarap siya sa kanya. Mayroon kang isang araw para magpasya. O tatanggapin mo na talikuran ang pagiging ama o bukas ay magpapalaglag ako. Christina, hintay. Sinubukan ni Mang Ben na pigilan siya. Marahil ay may iba pang paraan. Magdidiborsyo ako kay Aling Nena. Makakakuha ako ng trabaho sa wheelchair? Oo, maraming trabaho na maaaring gawin ng nakaupo. Umiling si Christina. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala. Nawala mo iyon magpakailanman. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, matagal na nanahimik si Mang Ben. Umupo si Aling Nena sa kanyang tabi nang hindi alam ang sasabihin. Sa wakas, nagsalita si Aling Nena. Ano ang gagawin mo kung nasa kanyang kalagayan ka? Nag-isip si Aling Nena. Hindi ko alam. Tapat na sagot niya. Marahil ay hindi rin ako magtitiwala sa isang tao na niloko ako. Ngunit ang sagot, ang bata ay mamumuhay sa isang mapagmahal na pamilya. Magkakaroon siya ng mga lolo't lola na magmamahal sa kanya, isang ina na magmamahal sa kanya, at isang ama-amahan na magiging tunay na ama para sa kanya. At ako? At malalaman mo na sa kung saan ay may anak ka at maayos siya. Ipinikit ni Mang Ben ang kanyang mga mata. Hindi maayos, bulong niya. Maraming bagay sa kwentong ito ang hindi maayos, sagot ni Aling Nena. Ngunit hindi natin mababago ang nakaraan, maaari lamang nating subukang paliitin ang pinsala. Kinagabihan, dumating sa silid si Aling Lita. Nagdala siya ng homemade soup at sariwang prutas. Mang Ben, sabi ng ina. Nalaman ko ang lahat mula kay Aling Nena, tungkol sa babae, tungkol sa sanggol. Malalim na bumuntong hininga si Mang Ben. Ma, sinira ko ang lahat. Sinira mo anak, ngunit ngayon kailangan nating isipin ang hinaharap. Umupo si Aling Lita sa upuan sa tabi ng kama. Alam mo, buong buhay ko ay nangarap ako ng mga apo. Sabi niya, at ngayon ay magkakaroon ng apo. Ngunit hindi ko kailanman makikita. Ma, hindi. Kailangan nating pag-usapan ang lahat. Matatag na sabi ng matandang babae. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Tanggapin mo ang kanyang mga kondisyon, Mang Ben. Hayaan mong lumaki ang bata sa isang mabuting pamilya. Pero anak ko siya. Dugo mo siya. Itinama ng ina. Pero magiging anak siya ng taong magpapalaki sa kanya. Magbabasa ng mga kwento sa gabi. Magtuturo sa kanya na magbisikleta. Tutulungan siya sa mga gawain. Umiyak si Mang Ben. Hindi pa kailanman nakita ng ina ang kanyang matandang anak na umiiyak ng ganoon,
nang walang pagtatangka na itago ang mga luha, tulad ng isang bata. Gusto kong ayusin ang lahat. Humihikbi siya. Gusto kong maging mabuting ama. Ang pagiging mabuting ama ay nangangahulugan ng pag-iisip sa ikabubuti ng bata, hindi sa iyong mga kagustuhan, mahinang sabi ni Aling Lita. Kinabukasan, nagpa siya si Mang Ben na tanggapin ang mga kondisyon ng mga magulang ni Christina. Sigurado ka? Tanong ni Aling Nena. Oo, matatag na sagot ni Mang Ben. Buhay at masaya ang bata. Isang oras pagkatapos ay dumating sa silid si Christina kasama ang kanyang mga magulang. Nagdesisyon ako, sabi ni Mang Ben, na gawin ang lahat ng gusto ninyo. Hindi ako magpapanggap na ama kapag ipinanganak ang bata at pipirmahan ko ang anumang dokumento. Salita ng karangalan. Lahat tama, sabi ni Mang Tonyo ng may kasiyahan. Tumingin kay Christina. Ngayon ang taong ito ay walang karapatan sa bata kapag ipinanganak na. Nananahimik si Christina sa tabi ng bintana. Nakita ni Aling Nena na nahihirapan ang babae sa kabila ng kanyang pagiging matigas kahapon. Hinarap siya ni Christina. Mang Ben, maaari ba akong humingi sa iyo ng isang bagay? Ano? Sabihin mo sa bata kapag lumaki na siya na mahal siya ng kanyang biological father. Bagamat hindi kilala, tumango si Christina nang hindi lumilingon. At isa pa, dagdag ni Mang Ben, kung sakaling kailangan niya ng medikal na impormasyon tungkol sa mana, alam mo kung paano ako mahahanap. Okay, mahinang sagot ng babae. Dito na tayo magtatapos, sabi niya. Hindi na tayo magkikita. Umalis ang pamilya Santos. Nakahiga si Mang Ben sa una na nakapikit. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Aling Nena. Hindi, sagot niya. Ito ang tamang desisyon. Sa sumunod na linggo, inilabas si Mang Ben mula sa rehabilitation center. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Halos ganap na siyang gumaling sa pagsasalita, ngunit ang kaliwang bahagi ng katawan ay hindi pa rin gumagana. Maaari lamang gumalaw si Mang Ben gamit ang wheelchair. Tinulungan siya ni Aling Nena na magproseso ng first-degree disability at pensiyon. 15,000 pesos sa isang buwan. Maliit, ngunit sapat para sa pinakapangunahing pangangailangan. Mas madali ang issue ng apartment kaysa sa inaasahan. Nagtagumpay ang abogado na si Aling Lucy Vargas na patunayan sa korte na ang mga pautang ay inayos ng walang pahintulot ng ikalawang asawa para sa mga layunin na hindi nauugnay sa mga pangangailangan ng pamilya. Tinanggap ng bangko ang restrukturasyon ng utang. Ibenta ang apartment at ang farmhouse, paliwanag ng abogado. Bahagi ng pera ay mapupunta sa pagbabayad ng mga pautang. Ang natitirang halaga ay hatiin sa dalawa. Gamit ang perang iyon, bawat isa ay makakabili ng maliit na isang silid na apartment. At paano naman ang pera na ibinalik ni Christina para sa mga alahas? Tanong ni Aling Nena. Ito ay kabayaran para sa moral na pinsala, sagot ni Aling Lucy. Ayon sa batas, ganap na iyo iyan. Mabilis na naayos ang diborsyo at walang eskandalo. Hindi tumutol si Mang Ben. Sa huling bahagi ng Taglagas, lumipat siya sa kanyang bagong isang silid na apartment sa labas ng syudad. Bumili si Aling Nena ng apartment na mas malapit sa sentro, hindi kalayuan sa ospital, maliit, ngunit komportable, na may malalaking bintana at balkonahe. Ang unang mga araw pagkatapos lumipat ay naramdaman niyang kakaiba. 15 taon ng buhay, kasama ang isang tao, ay isang buong panahon. Kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari, minsan ay nakikita niya ang sarili na bumibili ng pagkain para sa dalawa o naghihintay ng tunog ng susi sa kandado. Ngunit unti-unting dumating ang ginhawa. Kaya niyang kumain ng kahit anong gusto niya, manood ng mga pelikulang gusto niya, matulog at gumising kung kailan siya komportable. Ang kalayaan ay hindi pala kasing takot ng inaakala. Nakatulong sa kanya ang trabaho upang hindi isipin ang mga personal na problema. Patuloy si Aling Nena sa pagtawag, pagsasalba ng mga tao, paggawa ng kanyang pinakamahusay. Ang mga kasamahan ay nakikitungo sa kanya ng may pagmamalasakit, ngunit hindi nagpapataw ng pag-uusap tungkol sa diborsyo. Kay Mang Ben ay nalaman niya sa kanyang ina na patuloy na bumibisita sa kanya. Hindi sinisi ni Aling Lita si Aling Nena sa diborsyo at itinuring pa rin siyang bahagi ng kanyang pamilya. Natututo si Mang Ben na mamuhay ng mag-isa, sabi ng biyenan. Nahihirapan siya, syempre, ngunit nagagawa niya. Nakahanap pa nga siya ng trabaho. Anong trabaho? Sa internet. Gumagawa siya ng mga plano sa computer para sa mga construction company.
Maliit lang ang bayad, ngunit kahit paano ay mayroon. Naramdaman ni Aling Nena. Mabuti na hindi sumuko si Mang Ben. Sinubukan niyang magtayo ng bagong buhay. At may balita ba tungkol sa sanggol? Tanong ni Aling Lita. Wala. At huwag mong tanungin si Mang Ben. Tinanggap niya ang pagtalikod. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ngunit ang puso ng ina, naiintindihan ni Aling Nena ang sakit ng matandang babae. Ang tanging apo ay lalaki sa kung saan malapit, ngunit hindi siya makita. Sa huling bahagi ng Nobyembre, naganap ang isang pangyayari na nagpabago sa mga plano ng mga magulang ni Christina. Nagkaroon si Mang Tonyo ng malubhang aksidente sa sasakyan. Nakaligtas siya, ngunit nagkaroon ng maraming bali at traumatismo sa ulo. Nagkataon lang nalaman ni Aling Nena. Dinala si Mang Tonyo sa kanyang ospital at nakita niya ito sa listahan ng mga pasyente. Nasa koma ang lalaki. Hindi tiyak ang mga prognosis. Maghapon at magdamag si Christina sa ospital. Kapansin-pansin na ang pagbubuntis. Nasa ikalimang buwan ang babae. Mukha siyang pagod at takot. Kumusta siya? Tanong ni Aling Nena nang makita siya sa pasilyo. Masama, sagot ni Christina. Walang tiyak na sinasabi ang mga doktor. At kumusta ang pakiramdam mo? Ayos. Maayos ang paglaki ng bata. Tumahimik sila. Aling Nena, biglang sabi ni Christina, maaari ba akong magtanong sa iyo? Siyempre. Mang Ben, kumusta siya? Nakatira ba siya mag-isa? Nagtatrabaho ba siya? Nagagampanan ba niya? Hindi siya nagtanong tungkol sa akin. Hindi. Nagsinungaling si Aling Nena. Bakit? Para wala. Kuryosidad lang. Hinaplos ni Christina ang kanyang tiyan. At kung may mangyari kay Papa, hindi nakakayanin ni Mama mag-isa. Hindi siya nagtrabaho kailanman. Hindi siya marunong mag-ayos ng mga isyu sa negosyo. May testamento ba ang iyong ama? Oo. Lahat ng kanyang ari-arian ay ibibigay niya sa akin habang buhay. Ngunit wala akong naiintindihan sa negosyo. Nakita ni Aling Nena kung paano nagpapanik ang babae. Ang marangya at walang malay na buhay ay maaaring matapos ng biglaan. At nagsisimulang maintindihan ni Christina. At ang lalaking iyon na gusto nilang ipakasal sa kanya, nandoon si Victor. Nagkasundo ang mga magulang sa kanyang pamilya bago ang aksidente. Pero ngayon ano? Ngayon ay hindi malinaw kung gusto pa rin niyang magpakasal sa isang babae na may anak at may sakit na ama. Umiyak si Christina. Anong mangyayari sa amin kung hindi gagaling si Papa? Naawa si Aling Nena sa babae. Sa edad na 25, unang beses na humarap si Christina sa tunay na problema. Magiging maayos ang lahat, sabi niya. Kakayanin ninyo. Lumabas si Mang Tonyo sa koma pagkatapos ng 2 linggo, ngunit napakabagal ng paggaling. Nagbabala ang mga doktor na maaaring hindi ganap na gumaling. Malubha ang pinsala sa utak. Sa panahong ito, nalaman ng pamilya Santos na ang kandidato sa pag-aasawa ay talagang nagbago ng isip. Inisip ni na Victor Salvador at ng kanyang mga magulang na ang malubhang sakit ng magiging biyenan at ang pagbubuntis ng nobya ng ibang lalaki ay nagpapahirap sa kasal na ito. Tama sila, mapait na sabi ni Aling Vicky habang nakikipag-usap sa kanyang anak sa pasilyo ng ospital. Sino ang nangangailangan ng asawa na may ganoong bagahe? Mama, huwag mong sabihin iyan, pakiusap ni Christina. At ano ang sasabihin? Kung may mangyari sa iyong ama, wala tayong kabuhayan at ikaw ay may anak sa bisig. Nagkataon lang na narinig ni Aling Nena ang usapan na ito. Dumaan siya malapit. Nakita niya kung paano gumuho ang ligtas na mundo ng mayaman na pamilya. Binago ng sakit ng ulo ng pamilya ang lahat. Noong Disyembre, naging stable ang kondisyon ni Mang Tonyo. Ngunit naging malinaw na hindi na siya babalik sa dati niyang aktibong buhay. Ang pagsasalita ay apektado, ang memorya ay naapektuhan. Ang kanang bahagi ng katawan ay hindi gumagana ng maayos. Naharap ang pamilya sa isang mahirap na sitwasyon. Ang negosyo ng ama ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na atensyon, ngunit ni si Aling Vicky o si Christina ay walang alam sa negosyo. Nagsimulang mag-alok ang mga kasosyo ng pagbili ng mga bahagi, ngunit sa simbolikong halaga. Gusto nila kaming lokohin, umiiyak si Aling Vicky. Samantalahin na hindi kayang ipagtanggol ni Mang Tonyo ang kanyang mga interes.
Nasa ikapitong buwan ng pagbubuntis si Christina. Sinabi ng mga doktor na lalaki ang bata, isang malusog na bata na isisilang sa Pebrero. Noong Enero, nakatanggap si Aling Nena ng alok sa trabaho na nagpabago sa kanyang buhay ng husto. Ang pribadong klinika na medical center ay naghahanap ng emergency doctor upang magtrabaho sa emergency medicine department. Ang sahod ay 3 beses na mas mataas kaysa sa istasyon ng ambulansya, kasama ang mga bonus at social package. Ikaw mismo ang espesyalista na kailangan namin, sabi ng Chief Medical Officer ng klinika, si Dr. Alex Morales. Karanasan, profesionalismo, stress resistance. Bukod pa rito, hindi nagtatrabaho ng night shift ang aming mga doktor, pang-araw lang. Si Alex ay isang lalaki na nasa mga 40 taong gulang, isang first-rate surgeon, matalino, kalmado, at may magandang sense of humor. Sa pag-uusap, lumabas na kamakailan lang din siyang nagdiborsyo. Mga problema sa pamilya? Delikadong tanong niya nang banggitin ni Aling Nena ang diborsyo. Maaaring sabihin nating ganoon. Sagot niya. At ikaw, banal na kuwento, nakahanap ng mas matagumpay na lalaki ang asawa ko. Ngumiti sila ng may pag-unawa. Tinanggap ni Aling Nena ang alok. Ang trabaho sa pribadong klinika ay ganap na naiiba, mas kaunting stress, mas mahusay na kagamitan, nagpapasalamat ng mga pasyente at ang mahalaga, oras para sa personal na buhay. Naging isang kaaya-ayang kausap at maaasahang kasamahan si Alex. Madalas silang nagtatanghalian ng magkasama, nag-uusap tungkol sa komplikadong kaso, minsan pumupunta sa teatro o sa mga exhibit. Wala pang nangyayaring romantiko, ngunit naramdaman ni Aling Nena na may mutual na simpatiya. Marami kang nagbago, minsan sabi ni Aling Lita sa kanya. Bumata ka, mukha kang sariwa. Talagang mas maganda ang pakiramdam ni Aling Nena. Bagong trabaho, bagong interes, posibilidad na buuin ang buhay kung paano niya gusto. Nalaman niya kay Mang Ben na nasanay na siya sa kanyang apartment. Patuloy siyang nagtatrabaho ng malayo. Bumili pa nga siya ng espesyal na kotse na may manual control. Unti-unting natututo siyang mamuhay ng may kapansanan. Noong Pebrero, ipinanganak ang anak ni Christina. Nalaman ni Aling Lita sa mga kakilala at sinabi niya kay Aling Nena. Malusog ang bata, umiiyak siya. 3 kilogram, 5'4 centimeters. Guwapo tulad ni Mang Ben noong bata. Nakita mo ba? Hindi. Siyempre, sa picture lang sa social media ni Christina. Tinawag nila siyang Tomas. Tumango si Aling Nena. Sa isang lugar sa syudad ay may lumalaking bata na may dugo ng kanyang ex-asawa at wala silang anak. Alam ba ni Mang Ben? Alam. Tahimik lang. Nauunawaan niya na mas mabuting hindi makialam. Sa Tagsibol, naganap ang hindi inaasahan. Hindi kinaya ni Aling Vicky ang naipong problema at umalis sa bahay. Sinabi niya sa kanyang anak na hindi siya handa na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pag-aalaga ng may sakit at mapagpumilit na asawa at isang apo na hindi niya kamag-anak. Bigla na lang umalis si Mama, sabi ni Christina kay Aling Nena nang magkita sila ng hindi sinasadya sa pediatric clinic. Sabi niya, nakuha niya ang karapatan sa personal na kaligayahan. Lumipat siya sa apartment na tirahan niya bago magpakasal. Inupahan niya iyon at ngayon ay doon na siya nakatira. Mukha si Christina na pagod. Maganda at malusog ang bata, ngunit marami itong problema. Bukod pa rito, ang may sakit na ama, na nangangailangan ng tuloy-tuloy na atensyon, ay nagrereklamo at nakakaapekto sa mga nerbiyos ng 24 oras. Kumusta kayo? Tanong ni Aling Nena. Masama. Tapat na sagot ng babae. Kumuha ako ng caregiver para kay Papa, ngunit hindi sapat ang pera sa mahabang panahon. Halos tuluyang bumagsak ang negosyo. At ang lalaking iyon, si Victor. Nagpakasal na si Victor sa iba. Ipinagdiwang nila ang kasal noong nakaraang buwan. Kinarga ni Christina ang stroller kung saan natutulog ang bata. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot? Sabi niya. Naiintindihan ko na nagkamali ako ng malaki. Ano? Hindi ko binigyan ng pagkakataon si Mang Ben na maging ama ng kanyang anak. Gulat na tiningnan siya ni Aling Nena. Paano? Akala ko masamang tao siya dahil niloko niya ako, ngunit ngayon naiintindihan ko. Nagkakamali ang mga tao hindi dahil sa masama sila, kundi dahil sa takot sila. Hindi niya alam kung paano kumilos ng tama.
Pinahinto ni Christina ang stroller. Lumaki si Tomas na walang ama. Wala akong pera para suportahan siya. May sakit si Papa. Umalis si Mama. At sa kung saan ay may lalaking maaaring mahalin ang batang ito. Ngunit kayo mismo ang nagpumilit na talikuran ang pagiging ama. Bobo ako, mapait na sabi ni Christina. Isang bata at tanga na babae na iniisip lang ang sarili niyang galit. Tumahimik sila. At ngayon? Ano? Tanong ni Aling Nena. Hindi ko alam. Wala nang karapatan si Mang Ben sa bata at saka gusto pa ba niya ngayon? Hindi pa niya sinubukang kausapin siya? Natatakot ako. At kung sasabihin niya na kasalanan ko ang lahat ng problema, tiningnan ni Aling Nena ang natutulog na bata. Talagang kahawig niya si Mang Ben. Magkapareho ang mga mata, magkapareho ang hugis ng ilong, sabi ni Christina. Paano kung kausapin ko si Mang Ben? Hindi opisyal, para lang malaman ang kanyang opinyon. Gagawin mo ba iyan? Oo, ngunit walang pangako. Isang pag-uusap lang. Pinuntahan ni Aling Nena si Mang Ben isang Biyernes ng gabi. Nakatira siya sa isang bagong microbaryo sa labas ng syudad, sa isang gusali na inangkop para sa mga may kapansanan. Elevator, ramp, malalawak na pinto. Sinalubong siya ni Mang Ben na nakaupo sa wheelchair, ngunit mukha siyang mas maayos kaysa sa inaasahan niya. Namayat siya. Mukha siyang mas fit. Sa kanyang mga mata ay lumitaw ang tiwala. Natuwa si Aling Nena. Pasok, pakiusap. Maliit, ngunit komportable ang apartment. Si Mang Ben mismo ang nag-ayos nito. Inangkop ang lahat sa kanyang mga pangangailangan. Sa desk ay may malakas na computer. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga architectural plan. Gusto mo ba? Tanong niya. Oo, magaling na nagmamaneho si Mang Ben sa wheelchair habang naghahanda sa kusina. Nakita ni Aling Nena na nasanay na siya sa bagong buhay. Kumusta? Tanong niya. Ayos. Maraming trabaho. Masaya ang mga kliyente. Binigyan pa nga ako ng bonus noong nakaraang linggo at stable ang kalusugan. Regular akong pumupunta sa neurologist, umiinom ng gamot. Sinabi ng mga doktor na hindi na dapat matakot sa pangalawang stroke kung susundin ang regimen. Umupo sila para uminom ng tsaa. Nagkukuwento si Mang Ben tungkol sa trabaho, tungkol sa mga plano, tungkol sa kung paano siya natuto magmaneho ng espesyal na kotse. Nakikinig si Aling Nena at iniisip kung gaano siya nagbago. Naging mas mature siya, responsable. Sabi ni Mang Ben nang humupa ang usapan. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nakikinig ako. Isinalaysay ni Aling Nena ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Christina, tungkol sa mga problema ng babae, tungkol sa kanyang pagsisisi sa kanyang desisyon. Tahimik na nakinig si Mang Ben. Nang matapos siya, matagal siyang hindi sumagot. Kumusta ang itsura niya? Tanong niya sa wakas. Gwapo ang bata. Kamukha mo. Naaalala ko ang pangalan. Tomas. Oh, lumapit si Mang Ben sa wheelchair sa bintana. Alam mo, Aling Nena, araw-araw iniisip ko siya. Ini-imagine ko kung paano siya lumalaki, kung ano ang ginagawa niya, kung paano siya tumatawa. At gusto mo ba siyang makilala? Siyempre. Pero ano? Paano kung hindi ko kaya? May kapansanan ako. Ano ang maibibigay ko sa isang bata? Lumapit si Aling Nena sa kanya. Mang Ben, kaya mong ibigay ang pinakamahalaga, ang pagmamahal ng isang ama, pangangalaga, proteksyon, ang pakiramdam na kailangan siya. At si Christina? Galit siya sa akin. Hindi ka kinamumuhian. Naintindihan niya ang kanyang pagkakamali at natatakot siyang aminin ito. Hinihigit ni Mang Ben ang wheelchair patungo kay Aling Nena. At ano ang iniisip mo? Taos-pusong nag-isip si Aling Nena. Sa tingin ko, may pagkakataon kang maging isang mabuting ama. Oo, hindi tulad ng ibang mga ama, ngunit espesyal, pero tinalikuran ko siya. Kung pumayag si Christina, maaaring subukang ibalik ang karapatan ng pagiging ama. Mahirap, ngunit posible, naisip-isip ni Mang Ben. Aling Nena, hindi ka ba tutol? Kung makikipag-ugnayan ako kay Christina, makikipagkita ako sa bata. Mang Ben, diborsyado na tayo. Ang iyong personal na buhay ay iyong usapin.
Hindi na sa akin, ngunit maaaring magalit ka. Hindi ako nagagalit, taus-pusong sabi ni Aling Nena. Gusto kong maging masaya ka at lumaki ang bata kasama ang kanyang ama. Isang Sabado, nakipagkita si Aling Nena kay Christina sa isang cafe. Dumating ang babae kasama ang bata na tahimik na natutulog sa stroller. Nakausap ko si Mang Ben, sabi ni Aling Nena. Handa siyang makilala ang kanyang anak. Sumaya si Christina, totoo? At paano? Paano niya tinanggap ang aking alok? Natatakot siyang hindi niya kaya, na hindi siya magiging kumpletong ama dahil sa kapansanan, ngunit hindi ako umaasa ng imposible mula sa kanya, sigaw ni Christina. Gusto ko lang na makilala ni Tomas ang kanyang ama, na hindi siya lalaki na iniisip na wala siyang pakialam. Nagising ang bata at umiyak. Kinuha ni Christina sa kanyang mga bisig, nagsimulang ihiga. Tahimik anak ko, bulong niya. Tiningnan ni Aling Nena ang eksenang ito at naramdaman na gumawa siya ng tamang desisyon. Sabi ni Christina, mag-organisa tayo ng informal na pagtatagpo para lang magkakilala. Sa tingin mo magandang ideya iyon? Sa tingin ko, sulit subukan. Ang pagtatagpo ay naganap 1 linggo pagkatapos sa parke. Dumating si Mang Ben, si Christina kasama ang bata. Mainit ang panahon, tagsibol. Ang mga unang dahon sa mga puno ay halos hindi pa bumubukas. Umupo si Mang Ben sa wheelchair at tiningnan ang kanyang anak ng may malalaking mata. Si Tomas din ay nagmamasid sa hindi kilalang tao nang may kuryosidad. Maaari ko, maaari ko bang kargahin siya? Mahinang tanong ni Mang Ben. Maingat na ipinasa ni Christina ang bata sa kanyang mga bisig. Niyakap ni Mang Ben ang kanyang anak sa dibdib at kapansin-pansin kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay. Hello anak, bulong niya. Ako ang papa mo. Masusing tiningnan ni Tomas ang ama pagkatapos ay inabot ang kanyang munting kamay sa mukha nito. Nakikilala niya ako, nagulat na sabi ni Mang Ben. Nararamdaman ng mga bata ang dugo ng pamilya, mahinang sabi ni Christina. 2 oras silang nagtagal sa parke. Hindi binitawan ni Mang Ben ang kanyang anak. May ibinulong siya, ipinakita niya ang mga ibon at bulaklak. Masigasig na nakinig ang bata. Christina, sabi ni Mang Ben, ng oras na para magpaalam. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi ko alam kung paano natin ito aayusin, ngunit gusto ko. At gusto ko rin. Sagot ng babae. Ngunit kailangan ko ng tulong. Hindi ko kaya mag-isa. Anong tulong? Pinansyal, moral, basta malaman na may malapit na taong nagmamahal kay Tomas tulad ko. Tumango si Mang Ben. Tutulungan ko kayo sa lahat ng kaya ko. Legal? Tanong ni Christina. Maaari bang kilalanin ang pagiging ama? Maaaring subukan, sagot ni Mang Ben. Noong Lunes, pumunta silang 3 sa abogado. Pinakinggan ni Aling Lucy ang kanilang kwento at umiling. Posibleng ilang linggo ang proseso. Handa kami, matatag na sabi ni Mang Ben. At ikaw, Christina, hinarap ng abogado ang babae. Naiintindihan mo ba na ang pagkilala sa karapatan ng pagiging ama ay nangangahulugan din ng pagpapanumbalik ng mga obligasyon? Magkakaroon ng karapatan si Mang Ben na makilahok sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa bata. Naiintindihan ko, tumango si Christina. At gusto ko. Sa tag-araw nagsimula ang mahabang proseso ng pagkilala sa mga karapatang pangmagulang. Sa panahong ito, nagsimula silang magkita ni Christina ng regular. Sa simula ay para lang sa bata. Pagkatapos ay nagsimula na rin silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Lumabas na sa nakaraang taon ay marami silang nagbago. Si Christina ay naging mas matanda, responsable. Ang pagiging ina at ang mga paghihirap sa buhay ang nagturo sa kanya na pahalagahan ang pinakamahalaga. Si Mang Ben ay naging mas kalmado, matalino, ang kapansanan at kalungkutan ang nagpakita sa kanya kung ano ang mahalaga sa buhay. Minsan ay sabi ni Christina habang naglalakad sila kasama si Tomas. Kung 1 taon na ang nakakaraan ay sinabi mo sa akin ang totoo, maaaring naging iba ang lahat. Maiintindihan mo ba ako? Hindi ko alam. Marahil ay hindi ako masyadong bata at tanga. At ngayon, naiintindihan ko na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa pera at ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa magagandang regalo. Pinahinto ni Mang Ben ang wheelchair. Christina, ano ang mangyayari sa atin?
kapag naayos na natin ang lahat ng dokumento kay Tomas? Hindi. Tapat na sumagot siya. Gusto ko munang matuto na magtiwala sa iyo at ikaw ay matutong maging tapat. At pagkatapos ay titingnan natin. Pagdating ng Taglagas, nagpa siya ang korte. Sa birth certificate ni Tomas, nakalagay na ngayon ang pangalan ng ama na si Mang Ben Ramirez. Sa wakas, sabi ni Mang Ben habang sinisuri ang bagong dokumento. Opisyal na akong ama, ngumiti si Christina. At ngayon ano? Ngayon ay matututo tayong mamuhay bilang isang pamilya. Sa loob ng tag-araw, nagbago ang kanilang relasyon. Mula sa mga dating magkasintahan na nagkapinsala sa isa't isa, unti-unti silang naging mga taong nagrespeto at nagkaintindihan. Tumutulong si Mang Ben sa bata sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya makapaglaro ng football o makapagturo sa anak na magbisikleta. Ngunit binabasahan niya ito ng mga kwento. Nagdo-drawing. Naging malapit si Tomas sa ama at laging masaya na iniabot ang kanyang mga kamay sa kanya. Unti-unting bumuti ang sitwasyong pinansyal ni Christina. Opisyal na nagbabayad ng alimony si Mang Ben, bagamat maliit. Nakahanap ng trabaho si Christina sa accounting habang nasa daycare ang bata. Hindi na sila nangangailangan ng pinakapangunahing pangangailangan. At kumusta ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong ama? Tanong ni Mang Ben. Masama. Bumuntong hininga si Christina. Masyadong mabagal ang paggaling. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya babalik sa dati niyang buhay at hindi na rin lumilitaw ang iyong ina. Hindi siya tumawag ng 2 beses, ngunit ayaw niyang pumunta. Nakatira si Mang Tonyo sa isang caregiver sa kanyang malaking bahay. Ganap na bumagsak ang negosyo. Kailangan niyang ibenta halos lahat ng ari-arian para matakpan ang mga utang. Ang natitira ay ang bahay lang at maliit na ipon. Alam mo ba kung ano ang kakaiba? Sabi ni Christina. Dati, akala ko ang pera ang pinakamahalaga at ngayon naiintindihan ko na ang pinakamahalaga ay ang mga mahal sa buhay. Sumang-ayon si Mang Ben. Naintindihan ko rin. Noong Nobyembre, naganap ang isang pangyayari na tuluyang nagpabago sa kanilang relasyon. Nagkasakit ng trangkaso si Christina na may mataas na lagnat at hindi niya maasikaso ang bata. Si Mang Ben, nang walang pag-aalinlangan, ay kinuha si Tomas sa kanyang bahay. 3 araw siyang mag-isa, nakasama ang 1 taon at kalahating gulang na bata. Pinakain niya, pinaliguan, pinaglaruan, pinatulog. Mahirap ito. Nililimitahan ng wheelchair ang mga galaw, ngunit nagawa niya. Kumusta kayo? Tanong ni Christina sa telepono. Ayos lang, sagot ni Mang Ben. Huwag kang mag-alala, kinakaya namin. Nang gumaling si Christina at pumunta upang sunduin ang kanyang anak, nakita niya na mas naging malapit siya at ang ama. Ayaw umalis ni Tomas sa papa. Umiiyak at iniabot ang kanyang mga kamay sa kanya. Ikaw ay isang tunay na ama, sabi ni Christina. Nakikita ko kung gaano kanya kamahal at mahal ko siya ng higit pa sa buhay, sagot ni Mang Ben. Noong Disyembre, inalok ni Christina si Mang Ben na lumipat sa kanyang bahay. Marami tayong espasyo, sabi niya. Kailangan ni Papa ng pangangalaga. Kailangan ko ng tulong sa bata. At kailangan ni Tomas ang ama na malapit. Sigurado ka? Sigurado? Pero kasal ito para sa kapakinabangan, naiintindihan mo? Hindi para sa pag-ibig. Naiintindihan ko. Kailangan ko ng oras upang muling matuto na magtiwala sa iyo. At kailangan mong patunayan na nagbago ka. At kung hindi magtagumpay? Tanong ni Mang Ben. Kung gayon, mananatili tayong mabuting magkaibigan at magulang ng ating anak. Lumipat si Mang Ben sa bahay ng mga Santos bago magbagong taon. Kalmado siyang tinanggap ni Mang Tonyo. Natuwa ang may sakit na lalaki na sa tabi ng kanyang anak ay mayroong maaasahang lalaking suporta. Ang bahay ay inangkop para sa mga may kapansanan, ramp, malalawak na pinto, espesyal na banyo. Mabilis na nakasanayan ni Mang Ben at naging ganap na miyembro ng pamilya. Tinulungan niya si Christina sa bata. Inalagaan si Mang Tonyo. Inayos ang bahay. Nagtrabaho siya tulad ng dati ng malayo, ngunit ngayon, ang kita ay ginagastos sa mga karaniwang pangangailangan. Papa, sabi ni Tomas habang umakyat sa kandungan ni Mang Ben. Ano anak, kinukwento ko. At nagbabasa si Mang Ben habang karga ang bata, nararamdaman ang tunay na kaligayahan. Sa pagitan niya at ni Christina,
ay unti-unting nabalik ang mainit na relasyon. Hindi ang dating madamdamin na pag-ibig, kundi ang tahimik na pagmamahal na batay sa paggalang sa isa't isa at mga karaniwang layunin. Alam mo, minsan ay sabi ni Christina, sa tingin ko, mas maganda tayong magkasama ngayon. Bakit? Dati, sinubukan mong mapabilib ako at umibig ako sa isang ilusyon. At ngayon ay kilala na natin ang isa't isa ng totoo. At gusto mo ba ang nakikita mo? Gusto ko. Ngumiti siya. Naging mas matapat ka, matalino, at napakabuting ama. Pagdating ng tagsibol, ganap na naitatag ang kanilang relasyon. Ikinasal sila sa civil registry nang walang marangyang seremonya, basta na lang inayos ang mga dokumento. Lumaki si Tomas sa isang kapaligiran ng pag-ibig at pangangalaga. Mayroon siyang papa na laging may oras para maglaro at magbasa ng mga kwento. Isang mama na nagmamahal sa kanya, isang lolo na sa kabila ng sakit ay natutuwa sa bawat salita niya. At si Lola Lita, na dumarating tuwing Sabado at Linggo na may dalang regalo at cake. Mama, bakit nakasakay sa wheelchair si Papa? Tanong ni Tomas na 3 taong gulang na. Kasi nagkasakit siya, paliwanag ni Christina. Hindi gumagana ang kanyang mga binti. Gagaling ba siya? Hindi ko alam, anak, pero napakabuti ni Papa kahit ganoon. Naalala ng bata. Si Papa ang pinakamabuti. Lumipas ang 10 taon. Si Tomas ay naging isang binata. Matangkad, matalino, responsableng bata. Hindi niya kailanman ikinahiya na may kapansanan ang kanyang ama. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito. Ang papa ko ay isang arkitekto, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nagtatayo siya ng magagandang bahay. Nagtagumpay talaga si Mang Ben sa propesyon. Naging kilala ang kanyang mga proyekto sa syudad. Pinahalagahan ng mga kliyente ang kanyang talento at responsibilidad. Maginhawa ang buhay ng pamilya, bagamat hindi marangya. Namatay si Mang Tonyo ng payapa habang natutulog. Naabutan ng lolo ang paglaki ng apo at naging masaya. Hindi na bumalik si Aling Vicky. Nagpakasal siya sa kanyang bagong kaibigan at nakatira sa ibang syudad. Bihira siyang tumawag, ngunit hindi nagpakita ng interes sa pamilya. Naayos din ni Aling Nena ang kanyang personal na buhay. Nagpakasal siya kay Alex at masaya sila. Wala silang anak, ngunit hindi naman nila ginusto. Sapat na sa kanila ang trabaho at mga biyahe. Di nagtagal, naganap ang isang pangyayari na nagtapos sa kuwentong ito. Sa klinika kung saan nagtatrabaho si Aling Nena, dumating ang isang batang babae na nasa mga 20 taong gulang. Si Irene, iyan ang kanyang pangalan, ay dumating mula sa probinsya na naghahanap ng trabaho. Wala siyang pera, tirahan, o kamag-anak sa syudad. Naiwan siyang mag-isa, sabi niya kay Aling Nena. Ang tagapamahala, namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Wala nang ibang kamag-anak. Naghahanap siya ng trabaho bilang caregiver. Tiningnan ni Aling Nena ang babae. Si Irene ay simple, tapat, may mabait na mata, masipag, malinis. Handa sa anumang trabaho. Mayroon akong opsyon para sa iyo, sabi ni Aling Nena. Isang may kapansanan na lalaki ang naghahanap ng caregiver. Magbibigay ng tirahan at magandang sahod. Naisip ni Aling Nena ang isang matandang kakilala, may kapansanan, nag-iisa, na talagang nangangailangan ng tulong, ngunit naalala niya ang isa pang tao na minsan ay naiwan din na mag-isa. Tinawagan niya ang isang kakilala sa social services. Kilala mo ba ang mga may kapansanan na nag-iisa na nangangailangan ng tulong? Tanong niya. Siyempre, marami ang ganoon. Mayroong isang babae na handang magtrabaho bilang caregiver, responsable, mabait. Sandali, titingnan ko ang listahan. Narito, halimbawa, mamamayan si 55 taong gulang, first degree disabled pagkatapos ng stroke, nakatira mag-isa, walang kamag-anak, maliit na pensyon, ngunit may sariling apartment. Kilala ni Aling Nena ang taong ito. Isa siyang dating kasamahan ni Mang Ben sa Project Institute, si Carlos Guzman. Isang mabuting tao na nalagay sa panganib. May mas bata pa? Tanong niya. Ay, si Mang Ben M. 45 taong gulang. Pagkatapos din ng stroke, mag-isa rin, ngunit agresibo, umiinom. Mahirap para sa babae.
Marami pang opsyon. Si Mang Boy N, 7 taong gulang. Tahimik, matalino, dating guro, ngunit wala siyang pera para sa caregiver. Kinuha ni Aling Nena ang mga contact at pinuntahan si Irene. Nakakita ako ng ilang opsyon. Sabi niya, kilalanin natin sila. Binati nila ang tatlong lalaki. Ang una ay talagang naging agresibo. Ang pangalawa ay masyadong demanding at ang pangatlo, si Mang Boy Navarro, ay agad na nagustuhan ni Irene. Mabait siya, sabi ng babae, at edukado. Magiging interesante sa akin kasama niya. Basta may tirahan at pagkain, nagustuhan din ni Mang Boy ang babae. Inalok niya itong lumipat sa kanyang bahay bilang nangungupahan sa isa sa mga kwarto ng kanyang 2 kwarto na apartment at ang trabaho bilang caregiver ay binayaran ng social services. Meron akong panukala, sabi niya. Kung ang lahat ay akma sa akin at gusto kita, gagawa ako ng testamento ng apartment sa iyong pabor. Pagkatapos ng aking pagkamatay, iyon na ito. Para saan? Nagulat si Irene. Wala akong tagapagmana at aalagaan mo ako hanggang sa huli. Ito ay patas. At kung magpakasal ako, magpakasal ka. Hindi ako tutol. Pumayag si Irene. Lumipat siya kay Mang Boy at sinimulan siyang alagaan tulad ng isang ama. At 1 taon pagkatapos, nakilala niya sa trabaho sa social services ang batang nurse na si Mang Mario Campos at umibig. Maaari ko ba siyang ipakilala? Tanong niya kay Mang Boy. Siyempre, sabihin mo lang sa kanya na may sakit na tiyo dito na kailangang tiisin. Naging mabuting lalaki si Mang Mario. Naintindihan niya ang sitwasyon at hindi pinilit si Irene na umalis sa trabaho. Dito na siya titira, sabi ni Mang Boy. May lugar. Ikinasal si Irene at Mang Mario at lumipat kay Mang Boy. Inalagaan ng mag-asawa ang may sakit na lalaki at natuwa siya sa kanilang kaligayahan. Nabuhay si Mang Boy ng 8 taon pa. Sa panahong ito, naging parang anak na ni Irene at si Mang Mario naman ay parang anak. Nang mamatay ang matanda, napunta kay Irene ang apartment ayon sa testamento at walang tumutol sa kanyang desisyon. Nakita mo? Sabi ni Aling Nena kay Alex habang kinukuwento ang kuwentong ito kung paano nagkakabit-kabit ang lahat sa buhay. Maaaring napunta si Irene sa masamang tao, ngunit napunta siya sa mabuting tao at lahat ay naging masaya. Sinadya mo silang pagsamahin? Hindi sinasadya. Naisip ko lang na magiging maayos sila ng magkasama. Naglaro ka sa tadhana, ngumiti si Alex. O baka ang tadhana ang naglaro sa akin. Nang araw ding iyon, nakatanggap sila ng imbitasyon sa kaarawan ni Mang Ben. Ang handaan ay ginanap sa bahay ng mga Santos. Nagtipon ang buong pamilya. Si Tomas, ngayon ay isang binata na, ay nagbigay ng toast para sa aking papa, ang pinakamahusay na arkitekto at ang pinakamahusay na ama. Umupo si Mang Ben sa kanyang wheelchair na napalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa tabi niya si Christina, ang kanyang asawa at ina ng kanyang anak. Si Aling Lita, ang ina na laging sumusuporta sa kanya. Si Aling Nena kasama si Alex, ang dating asawa kasama ang kanyang asawa, na tumulong sa kanya na matagpuan ang kaligayahan. Alam nyo, sabi ni Mang Ben, nang maraming taon na ang nakalipas ay nakahiga ako sa ospital pagkatapos ng stroke. Akala ko tapos na ang buhay, na wala akong pakialam sa sinuman, na wala akong magagawa. Hinawakan niya ang kamay ni Christina at lumabas na nagsisimula pa lang ang buhay. Ang tunay na buhay, tapat, walang pandaraya at pagpapanggap. Nag-toast sila ng champagne at sa bahay ay naging mainit at pampamilya ang kapaligiran. Sa labas ay gumagabi na, ngunit sa loob ay may ilaw at kaginhawaan. Tiningnan ni Aling Nena ang larawang ito at naisip kung gaano kakaiba ang pagkabuo ng buhay. Maraming taon na ang nakalipas. Dumating siya sa isang tawag sa isang eksklusibong subdivision at natuklasan ng asawa sa kama kasama ang kabit. Ang pagtuklas na ito ay sumira ng isang pamilya, ngunit sa huli ay lumikha ng isa pa, mas matatag at mas tapat. Natagpuan ni Mang Ben ang tunay na pag-ibig at naging mabuting ama. Natuto si Christina na pahalagahan ang pinakamahalaga at naging matalino. Lumaki si Tomas sa isang kapaligiran ng pag-ibig at katotohanan, at si Aling Nena mismo ay nakahanap ng kanyang kaligayahan kay Alex. Ang panunumpa ni Hippocrates, higit sa lahat, ay huwag manakit. Kaya, sa silid ng ospital,
Sinunod ni Aling Nena ang panunumpa na ito sa pagliligtas sa buhay ng asawa na niloko siya. At pagkatapos ay lumabas na, sa pagliligtas sa kanya, niligtas din niya ang kinabukasan ng maraming iba pang tao. Malapit nang matapos ang gabi, nag-alis ang mga bisita, sa bahay ay naiwan lang ang pamilya. Tinulungan ni Tomas na maglinis ng mesa. Naghuhugas ng pinggan si Christina. Tomas, sabi ni Mang Ben sa kanyang anak, lumapit ka. Lumapit ang binata at niyakap siya ng ama. Gusto kong malaman mo, seryosong sabi ni Mang Ben. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, laging sabihin ang totoo. Sa mga mahal sa buhay, sa iyong sarili, sa lahat, ang kasinungalingan ay sumisira ng lahat ng iyong itinatayo sa loob ng maraming taon. Naaalala ko, Papa, sagot ni Tomas. Sinabi mo na sa akin ang kuwentong ito, at ikukwento ko sa iyo, hanggang sa matandaan mo magpakailanman. Niyakap ni Tomas ang ama. Naaalala ko, at ipinagmamalaki kita. Itinama mo ang iyong mga pagkakamali at naging mabuting tao. Salamat, anak. Lumapit si Christina sa kanila. Pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang tuwalya. Anong pinag-uusapan ng mga lalaki ko? Tungkol sa buhay, ngumiti si Mang Ben kung gaano kahalaga na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng iba. At ang pag-ibig ay maaaring ayusin ng lahat, dagdag ni Tomas. Sumang-ayon si Christina, ngunit ang tapat na pag-ibig lamang. Umupo siya sa tabi ng asawa. Alam mo, Mang Ben, minsan naiisip ko na kung naging iba ang lahat, hindi tayo magiging masaya ngayon. Bakit? Dahil hindi tayo dumaan sa mga pagsubok. Hindi natin naintindihan ang halaga ng tunay na relasyon. Marahil, nag-isip si Mang Ben, ngunit sa napakamahal na halaga, mahal, sang-ayon ni Christina. Ngunit sa labas ay dumilim na. Sa bahay ay humupa ang mga boses, namatay ang ilaw. Natulog ang pamilya, tulad ng milyon-milyong iba pang pamilya sa buong mundo. Karaniwang pamilya na dumaan sa sakit at pagkakamali patungo sa pag-unawa at pag-ibig. At sa kabilang dulo ng syudad, sa kanilang komportable na apartment, sina Aling Nena at Alex ay naghahanda rin na matulog. Naging magandang gabi, sabi ni Alex. Sumang-ayon si Aling Nena. Magandang makita kapag masaya ang mga tao. Hindi ka ba nagsisisi sa iyong desisyon? Sa pagtulong sa kanila na magkasundo, hindi, matatag na sagot ni Aling Nena. Doktora ako. Ang trabaho ko ay magpagaling, hindi maghiganti. Kahit na niloko ka, lalo na kung niloko ka, walang maaayos ang paghihiganti, ngunit ang kapatawaran ay nakakaayos. Niyakap ni Alex ang kanyang asawa. Kaya nga mahal kita, dahil sa karunungan at kabutihan. At ikaw naman, sa pagtanggap mo sa aking komplikadong kwento. Bawat isa sa atin ay may komplikadong kwento, sagot ni Alex. Ang mahalaga ay hindi ang nakaraan, kundi kung paano natin itinatayo ang kinabukasan. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang mga mata. Naalala ang araw na iyon nang kumalampag ang radyo sa ambulansya na may tawag, urgent call, exclusive subdivision, nasa gitnang edad na lalaki. Hindi pa niya alam noon na ang tawag na iyon ay magpapabago sa buhay ng maraming tao. Na ang panunumpa ni Hippocrates, na huwag manakit, minsan ay nangangahulugan hindi lang pagpapagaling ng katawan, kundi pati na rin pagpapagaling ng kaluluwa. Na ang tunay na pagpapagaling ay hindi nagmumula sa gamot, kundi sa kapatawaran, pag-unawa, at pagiging handa na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Sa loob ng 10 taon na ito, maraming nagbago. Si Mang Ben, mula sa isang taksil na asawa, ay naging isang mapagmahal na ama at tapat na kasamahan. Si Christina, mula sa isang inosenteng bata, ay naging matalino. Lumaki si Tomas sa isang kapaligiran ng pag-ibig at katotohanan. Natagpuan ni Aling Nena ang bagong kaligayahan kay Alex at maging ang mga tila pangalawang karakter sa kwentong ito ay nakahanap ng kanilang lugar. Nagtayo ng matatag na pamilya sina Irene at Mang Mario sa pag-aalaga ng may kapansanan na nag-iisa. Natagpuan ni Aling Lita ang apo na pinangarap niya ng matagal. Maging si Mang Tonyo, sa kabila ng sakit, ay naabutan ang paglaki ng kanyang apo. Ang panunumpa ni Hippocrates ay ganap na natupad. Hindi lang hindi nanakit si Aling Nena, kundi tinulungan din niya ang lahat ng kasangkot sa dramang ito na makahanap ng daan tungo sa kaligayahan.
Ang propesyonal na tungkulin ng doktor ay lumabas na mas malawak kaysa sa mga medikal na obligasyon. Kasama nito ang pagmamalasakit ng tao, karunungan, at pagiging handa na magpatawad. At sa katahimikan ng gabi, nang natutulog ang syudad at kumikinang ang mga bituin sa ibabaw ng mga bubong ng mga bahay, patuloy ang karaniwang buhay ng mga karaniwang tao na minsan ay nasa bingit ng kapahamakan, ngunit nagtagumpay na makahanap ng daan tungo sa kaligayahan. Dahil ang pinakamatatag na pamilya ay hindi nabubuo mula sa wala, kundi mula sa mga piraso ng pusong nabasag, pinagdikit ng pag-ibig, pag-unawa, at pagiging handa na magbigay ng pangalawang pagkakataon sa isa't isa.